Hello sa inyong lahat! Andito ako muli para gumawa ng another video. Sa video naman na ito ay sasagutin ko naman ang katanungan ni user. Sabi niya, "Hello po sis, ilang years po bago kayo nagkapapel?" Dumating ako dito ay August 12, 2019. Then nahawakan ko ang resident card ko o yung tinatawag na NIE. Nang ibig sabihin ay abbreviation ito ng Numero de Identidad de Extranjero, which translate as Identification Number for Foreigners or Foreigners Identification Number if you prepare. The NIE is your all-purpose identification and tax number and Spain. Nahawakan ko ito noong May 2023 at ang expiration nito ay sa April 26, 2024. Bali 3 years and 10 months bago ako nagkapapel. Ang pagkakaroon ng papel ay depende sa kukunin nyo na mag-aasikaso ng papel nyo. Kung abogado ba, nagagastos kayo ng 450 euro pataas, kasama na diyan ang tax. Iba-iba din kasi ang singil ng mga abogado. Yung isang friend ko, 750 euro ata binayaran niya sa abogado niya. Pero sobrang bilis ang process niya. Sinamahan pa siya sa SEPI at sa delegasyon. Or mag-e-agent lang kayo para medyo tipid kasi ang singil ng mga agent ay 150 euro or 200 euro. Pero hindi pa kasama diyan ang tax. 2 beses kasi nagbabayad ng tax. Yung sa akin, yung unang tax, ay binayaran ng amo ko. Then nung mag-fingerprint na ako sa polisiya, ako naman na nagbayad. Nasa 16 euro ata yung pag hindi ako nagkakamali. Or pwede din naman na ikaw na lang ang mag-asikaso ng papel mo. Kung alam mo ang flow ng process at alam mo kung saan ka pupunta. Marami din dito na sila na ang nag-asikaso ng papel nila para wala silang gagastusin kundi tax. Sobrang laking tipid nga naman yon. Pero advice naman ng marami dito na kapag first process ng papel, huwag daw ikaw ang maglalakad kasi baka daw magka-problema, mahirapan kang asikasuhin. Alike nga naman kapag may abogado ka, alam nila ang mga gagawin in case na magka-problema. Pero ang masasabi ko diyan, depende talaga sa kung sino ang kukunin mo. Dahil may abogado din na palpak or hindi alam ang mga gagawin. Tulad ng friend kong isa, hindi na-approve sa delegasyon, kaya nag-ulit. Sayang kasi ang panahon kung mag-uulit ka. Isa pa, pinakuha ulit siya ng NBI sa Pinas. Nagpa-rush tuloy yung friend ko. Gumastos siya doon ng mahigit 100 euro. At kumuha ulit siya ng ibang mga documents kasi expired na daw ang kinuha niya. Nagkataon kasi na kumuha kami ng mga documents July pa lang. Dahil nga magbabakasyon kasama ang mga amo. Then nung magpapasa na friend ko, ni daw palitan lahat. OMG! Samantalang ako hindi naman pinapalitan. Kaya pag mag-process kayo ng papel, dapat pipiliin nyo kung okay talaga ang mag-aasikaso ng papel nyo. Wala namang problema kahit hindi abogado, basta marunong. Yung kapitbahay ko dito, almost 4 months lang mula mag-start siya ng process. At ngayon, approve na siya sa delegasyon. Wait na lang niya ialta siya ng amo niya sa SS at kumuha ng sitter appointment. Para sa fingerprint sa polisiya, at wait na lang siya ng more or less 3 weeks, mahahawakan na niya ang ID niya. As of now, ang pinakamabilis, 3 years and 5 months, meron ka ng papel dito. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa topic ng video kong ito. Pakiclick naman ng like at subscribe button. Maraming salamat. Magkita-kita tayo muli sa mga susunod kong videos.